Anong ginawa ko sa'yo, Goyo? Para gawin mo sa akin ito, ha? Kung kailan ka tumanda, saka mo ba ako nakuha lokohin? Saan ka kumukuha ng kapal ng pagmumukha mo? Hindi na ako masaya sa'yo, Lena. Ilang taon na kitang tinitiis. Paulit-ulit, puro sermon, puro reklamo. Hindi mo kayang ibigay ang mga bagay na gusto ko. Ano pa bang gusto mo, Tay? Ang tanda-tanda mo na. At ano ngayon kung matanda na ako? Hindi edad ang sukatan para makuha ang mga bagay na gusto ko sa buhay. Gusto kong sumaya kaya gagawin mo ang gusto ko. Kahit matanda na ako, at least ako, may gumugusto pa. Yan ba ang definisyon ng kasiyahan sa'yo? Ang magkaroon ng kabit? At talagang nabuntis mo pa tong babae na to? Eh kasing edad ko lang ang malanding to eh. Goyo, parang awa mo na. Hindi ko kakayanin ang ganito. Pakiusap naman, Dok. Hindi ko siya matatanggap. Lalo na rito sa pamamahay natin. Excuse me lang ha. Ang drama niyo namang mag-ina. Wala kayo sa teleserye. Pero sorry Lena ha. Wala na kayong magagawa. Nagmamahalan kami ni Goyo. At hindi niyo ba nakikita? Buntis ako. Ang kapal na mukha mo. Umalis ka rito. Pati ikaw, Goyo. Hindi ko kayo matatanggap dito. Umalis? Aba, kung ayaw mo na kami rito, ikaw na lang ang lumayas. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ikaw ang dapat umalis! Narinig mo yun, Lena? Ikaw palang walang karapatan eh. Bahay to ni Goyo. Anong karapatan mong paalisin kami rito? Dalawa lang yan. Mamili ka ha? Tatanggapin mo kami o kayo ng anak mo ang aalis? Wala kang modo. Pati nanay ko binabastos mo. Ay naku, huwag ka nga sumabat. Hindi ko kasalanan na ang nanay mo laos na. At least ako, pinili ako ng tatay mo. Di ba? Tama si Minerva. Huwag na kayo magpumilit, Palena. Tanggapin mo na lang. Masaya na ako at wala na akong pakialam kung masaktan ka. Magtiisan na lang tayong nakikita rito. Pero tandaan niyo to, Goyo, Minerva. Hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Kahit isang araw. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang nagdurusa kayo ng asawa ko. Pati ng batang yan sa sinapupunan mo. Yan ang tatandaan nyo. Ito ang Aswang Radio. Hoy, Pau! Grabe yung eksena, no? Si Goyo, akala mo kung sinong binata halos senior citizen na. Grabe ko naman. Oo nga, boy, no? Ang kapal pa ng mukha. Grabe, no? Siya na nga yung nangaliwa. Siya pa yung may ganang magsabi na hindi na siya masaya. Wow ha, talaga naman. Diyos ko, kung ako si Lena, baka sinabunutan ko na yan o baka nga hindi lang sa bunot ang magawa ko. Kuha talaga nilang dalawang gigil ko, boy. At yung kabit, si Minerva, nako, kung makapang-asar. Yung pasarkastiko pang tawa, parang inaasar talaga si Lena. Tapos nai-imagine ko, hawak-hawak niya pa yung tiyan niya na parang, oh ayan, buntis ako, talo ka na, nakakagigil. Ang totoo nun, boy, kung wala kang konsensya, ganyan ka talaga eh. Imbis na mahiya na kabit ka, ang kapal na mukha, proud pa, tapos sing edad lang halos ng anak nila nakakasuya. Kaya nga eh. Grabe ang gigil ko. Kawawa si Melvin. Naririnig niyang binabastos yung nanay niya. Kung ako yun, baka sinapak ko na yung tatay ko sa inis. Pero boy, aminin mo ha, kinilabutan ka sa huling linya ni Lena. Ay oo, sobra. Yung tipong huminto siya sa pag-iyak, tapos biglang malamig na boses na parang sinumpa yung dalawa. Ramdam mo yung hindi kayo magiging masaya kahit anong mangyari. Nakakatinglig balahibo yun, Pau. Kasi totoo yun, boy. Kapag ang babae, lalo na yung asawa, umabot na sa puntong wala ng luha, wala ng pake, kundi puro sakit at galit. Naku, delikado. Hindi mo na alam kung anong kayang gawin. Ay nako, Minerva at Goyo, good luck na lang sa inyo. Parang may paparating na bagyo sa buhay ninyo.
At ang pangalan ng bagyong yon ay Lena. Oh, Umpisahan na natin ang istoryang to dahil parang magiging thrilling tong pinadala sa atin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga DJ, sina Popoy at Paula. Naiinganyo po talaga ako makinig dito dahil naghahanap talaga ako ng ganitong style sa YouTube. Natutuwa po kasi ako sa mga hirit ninyo, kaya naman madalas akong makinig dito. Ako nga po pala si Melvin, hindi ko tunay na pangalan. Lahat po ng pangalan dito ay binago ko maliban sa edad nung panahong mangyari sa amin to. Nasa edad 30 na po ako noon nang malaman namin ni nanay na may kabit ang tatay ko. Ang mas nakakagalit pa po, sing edad ko lang ang babae at mas matapang pa siya sa nanay ko. Sobrang tindi ng galit na nararamdaman ni nanay nung mga oras na yon. Pinilit niyang magmatigas at manatili sa bahay at makisama kay Minerva. Kahit sinasabihan ko siyang kami na lang ang umalis at wag niya nang intindihin ang tatay kong walang kwenta. Pero may iba palang plano si nanay. Gusto niyang gumante at talagang hindi niya patatahimikin ang buhay nila hanggat hindi niya na ibabalik ng doble o triple ang sakit na nararamdaman niya sa mga taong nanloko sa kanya. At pati po ako, nagulat sa kung anong kaya niyang gawin kapag nagagalit siya. Tayo na lang ang umalis dito, Nay. Hindi mo naman kailangan magtiis na lagi silang nakikita nung kabit niya. Hindi anak, hindi ko hahayaang maging masaya silang dalawa kahit anong mangyari. Hindi ko matatanggap na nagawa ako lokohin ng tatay mo. Kailangan maging martir. Pwede tayong magsimula ulit sa ibang lugar. Kaya ko namang magtrabaho, kahit maliit lang, basta wala tayo rito. Ayokong nakikitang nagkakaganyan ka. Anak, hindi ganun kasimple yun. Kung aalis tayo, ibig sabihin na nalo sila. At ayoko makita nila akong talunan, lalo na yung Minerva na yon. Ang kapal na mukha ng babaeng yon. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong isipin na kaya niya akong yurakan. Ang bawat salita ni nanay parang matalim na kutsilyo na tumatama sa loob ko. Nakikita ko ang sakit niya. Pero kasabay nun ang apoy ng galit na hindi niya kayang apulahin. Ako, gusto ko lang ng katahimikan. Siya, gusto niya ng hustisya. Kahit pa hustisya na gawa ng sariling kamay. Oh, andito pala kayo. Aba, sweet moment ng mag-ina. Ang cute naman. Oh. Pero pasensya na ha. Kailangan ko lang ipaalala na ako na ang reyna dito. Minerva, wala kang karapatang magsalita ng ganyan dito. Hindi mo bahay to. Hindi nga ba? Kanino ba to? Kay Goyo, di ba? At kanino siya? Sa akin. Kaya technically, akin na rin to. Gets mo, Melvin? Huwag kang bobo. Minerva, hindi ka ba nahihiya, ha? Kabit ka lang. Tapos ang lakas ng loob mong ipagyabang ang kahihiyan mo? Kabit? Lena, hindi na. Hindi na ako kabit. Kasi ako na ang may hawak sa puso ni Goyo. Ikaw na lang ang nakikihati. Kaya kung meron mang nakakahiya, ikaw yun. lumingon ako kay nanay. Handa akong sumabog sa galit pero nakita ko na mas kalmado siya kaysa dati. Kalmado pero matalim. Parang pusa na handang sumalakay sa tamang oras. Si Minerva sa kabilang banda ay parang uwak na walang tigil sa pagtirik ng mata at pagaspas ng pakpak.
Puro ingay pero walang respeto. Nakikita mo? Ganitong klase ng tao ang kaharap natin araw-araw. Kaya sabi ko sa'yo, umalis na lang tayo. Hindi anak, hindi ako aalis. Hahayaan mo bang gaganyan-ganyanin tayo? Hindi habang buhay ako magiging biktima. Biktima? Lena, tigilan mo nga yung drama mo. Kung biktima ka, kasalanan mo na rin yan. Hindi mo kasi kayang pasayahin si Goyo eh. Hindi natural. Humanap siya ng ibang babae at buti na lang ako yun. Sa puntong yon, gusto ko nang sunggaban si Minerva. Pero pinigilan ako ni nanay. Isang hawak lang niya sa braso ko. Parang sinasabi niyang siya na ang bahala. At dun ko unang naramdaman na hindi lang siya sugatan. Isa rin siyang mandirigma. Sige Minerva, kung iniisip mong ikaw na ang panalo, maghintay ka lang. Hindi pa tapos ang laban natin. Oh wow, may laban pa pala. Eh di sige, good luck. Pero habang abala ka pa sa paghihigante, ako nandito, masaya, kasama si Goyo. At syempre, may paparating pa kaming baby. So, sino talaga ang talo? Bumalik si Minerva sa kwarto nila. Dala-dala ang halakhak na parang demonyong natatawa sa hirap namin. Naiwan kaming dalawa ni nanay sa sala. Katahimikan ang bumalot pero mabigat. Parang may nakaambang bagyo. Nay, baka masyado ka nang nadadala sa galit. Paano kung ikaw ang masaktan? Anak, hindi mo naiintindihan. Hindi ito tungkol lang sa akin. Tungkol ito sa respeto, sa dignidad, at sa anak ko. Ikaw, hindi ko hahayaang makita mong pinababayaan kung tapak-tapakan lang tayo. Sa oras na yon, wala na akong nasabi. Alam kong wala nang makakapigil kay nanay. Kahit ako pa ang magmakaawa. Desidido na siya. At mas natatakot ako dahil hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Melvin, pakalinis mo nga ito pagkatapos mong kumain ha. Ang wala kang ginagawa eh. Wala ka rin trabaho. Wala ka na namang silbi rito. Ano? Hindi ako alila rito, Minerva. Hindi alila? E mukha ka nga alila ng nanay mo. Nakakahiya. Lalaki ka pa naman din. Alam mo kung ako sa'yo, magharap ka na lang ng sarili mong buhay. Malay mo, maging katulad ka ng tatay mo. Matuto kang sumaya nang walang salot sa buhay mo. Sige na, sumubo ka pa. Para sa'yo talaga itong niluto ko. Aba, marunong ka palang magluto ha. Akala ko puro sa kama lang ang kaya mo eh. Patikim na. Sarap ah. Oh, ikaw naman. Subo ka sa akin. At ayun na nga, nagsusubuan pa sila. Si Minerva nakakandong pa sa hita ni tatay habang nakasabit ang mga kamay niya sa batok nito.
parang hindi nasa bahay ng may asawa. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang pasensya ko. Tay, Minerva, wala ba kayong respeto kahit konti? Dito pa talaga sa harap ng mesa kayo naglalandian? Oh, ayan ka na naman. Para kang pulis kumakasita. Relax ka nga. Wala namang masama sa ginagawa namin ah. Ano kung magsubuan kami? Normal lang naman sa nagmamahalan yun ah. Anak, sobra ka naman. Kung ayaw mong manood, pumasok ka na lang sa kwarto mo. Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Buhay mo? Tay, asawa mo si nanay. Hindi siya. Tapos sa harap pa mismo ng mga mata namin naglalandian kayo ng kabit mo? Magkaroon ka naman kahit konting hiya sa balat mo. Aba, hindi ako kabet no? Ako na ang mahal ni Goyo ngayon. At saka Melvin, huwag ka nga bitter. Hindi mo naman alam ang pakiramdam na minamahal at pinipili. Sa puntong yon, halos hindi ko na makontrol ang sarili ko. Nakita ko pa si Minerva, hinawakan ang mukha ni tatay tapos hinalikan siya sa pisngi. Dinig na dinig ko ang tunog. Para bang sinasadya niya talagang ipakita sa akin na siya ang bida sa bahay. Oo nga, anak. Tanggapin mo man o hindi, siya na ang kasama ko sa buhay ngayon. At magkakaroon pa kami ng anak. Ay Diyos ko Melvin, maghanda ka na. Kasi magiging kuya ka na ng baby namin. Nakakatuwa, di ba? Nakakasuya. Sinasampal kami ng realidad na gumagawa sila ng kalapastanganan sa tinuring naming tahanan. Hindi lang nakakabastos, kundi nakakainsulto. Pero bago pa ako sumabog, dumating si nanay. Tama na yan. Hindi nyo na ba kaya magpigil kahit isang minuto? Ay, Lena, nandyan na naman pala ang reyna ng drama. Bakit ba? Naiingit ka ba? Hayaan mo na, Minerva. Hindi niya ako mapapawi sa'yo kahit anong gawin niya. Goyo, wag mong kalilimutan ako pa rin ang asawa mo. At ikaw, Minerva, kabit ka lang. Kahit anong gawin mong halakhak, kahit anong yakap ang ipakita mo, hindi magbabago ang katotohanan. Kabet? Naku Lena, outdated ka na. Ako ang kasama niya ngayon. Ako ang binubuntis. Ikaw, wala ka na. Siguro pwede kang tawaging kasambahay? Ramdam ko ang galit ni nanay. Pero mas ramdam ko ang bigat ng dignidad na pinipilit niyang ipaglaban. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tumitig lang siya ng diretsyo at para bang ang lamig ng boses niya ay mas nakakatakot kaysa kahit anong sigaw. Nay, tama na. Umalis na lang tayo. Hindi worth it ang mga taong to. Hindi anak, hindi ako aalis. Hindi ko hahayaang isipin ng dalawang to na natalo nila ako. Aba, talagang martir ka nga no? Alam mo Lena, kung ako ikaw, tatanggapin ko na lang. Masaya na kami oh. Ikaw na lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Tama siya. Hindi mo na kayang ibigay ang kailangan ko kaya tanggapin mo na ang drama mo. Tandaan niyo to. Sa bawat halakhak na ginagawa niyo, sa bawat halik na ipinapakita niyo sa harapan ko, may darating na araw. At ako mismo ang sisigurado na hindi niyo makakalimutan ang sakit na idudulot ko sa inyong dalawa. Ay, hindi pala, sa inyong tatlo. Tumigil ang tawa ni Minerva sa ilang segundo, pero agad din siyang ngumisi. Hindi siya naniniwala kay nanay. Pero ako, alam
Anak, patawad. Hindi ko na dapat hinayaang mangyari to. Nay, kasalanan nila. Ikaw wala kang kasalanan. Huwag mong akuin. Pero habang nakatitig ako sa mata ni nanay, iba ang nakita ko. Hindi na lang ito galit o sakit. May apoy na tahimik pero matindi. Parang apoy na hindi mapapatay ng kahit anong ulan. Melvin, sobra na. Ang saktan ka ng tatay mo. Kalabisan na yun para sa isang nanay. Hindi ko nahahayaang may mangyari pang mas malala. Kaya ako nang bahala. Ano bang ibig mong sabihin, Nay? Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako, saka ngumisi ng kakaiba. Hindi ito ngiti ng luha o ngiti ng takot. Mukhang ngiti ng babaeng may binabalak. Naku, kawawa naman ang mag-inang to. Wala na talagang pakialam sa inyo si Goyo. Daig pa kayo na alikabok sa paningin niya. Yun kasi napapansin niya pa. Kayo, hindi na. Aww. Tumingin si nanay sa direksyon ng kusina. Hindi siya kumibo. Pero nang bumalik ang tingin niya sa akin, mahigpit na ang hawak niya sa bimpo. Huwag na lang siguro natin siyang pansinin, anak. May tamang oras para sa lahat. Ilang araw ang lumipas. Si Minerva walang tigil sa patutsada. Parang sinadya niya talagang sirain ang natitira pang dignidad ni nanay. Narinig mo na ba yung sinabi ni Goyo kaninang umaga, Lena? Ha? Ipapasyal niya raw ako at kakain kami sa mamahaling kainan. Ikaw ba? Dinala na ni Goyo sa ganon? Malamang hindi pa, no? Kasi hindi naman pang mamahaling kainan yung pagmumukha mo. Handa na sana akong sumagot para barahin siya. Pero si nanay, nakangiti lang. Isang ngiting nakakakilabot. Kung sa tingin mo, panalo ka na, pwede sige. Pero wag kang masyadong magpakakampante, Minerva. Minsan, ang masyadong maingay, sila ang unang bumabagsak. Hala, may pa-proverb pa si Lola. Akala mo naman may laban ka pa? Lena, tanggapin mo na lang. Talo ka. Ang nakakatakot, imbis na sumagot, ngumiti lang si nanay. Nakatitig sa kanya. Matalim na titig na para bang pinapatay niya na sa isip niya si Minerva. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng mga gamit ko, para sana sa paghahanap ng trabaho, nakita ko siyang nakaupo sa mesa. May hawak na maliit na bote. Hindi ko alam kung ano yon, pero makintab at kulay itim ang laman. Nay, ano yan? Huwag kang mag-alala, anak. Lahat ng sugat may lunas. Pero hindi lahat ng sugat natatapos sa gamot. Minsan, kailangan ng leksyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ramdam kong may kakaiba sa mga sinasabi niya at hindi ko man aminin, kinakabahan ako sa kung anong kaya niyang gawin. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni nanay. Habang nagluluto kami, nagkakatuwaan kaming dalawa ni nanay hanggang sa dumating ang bakulaw sa buhay namin. Oh, Lena, talaga nakukuha mo pang umete, no? Aba, baka nababaliw ka na ha? Kasi kung ako ikaw, baka nalulod na ako sa kahihiyan. Isipin mo, asawa mo, sa akin, tapos buntis pa ako. Masarap bang mabuntis na isang matandang gago? Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, ingat ka. Baka sa sobrang yabang mo, hindi mo napapansin, nilalason mo na ang sarili mong kaligayahan. Nagkatinginan kami ni nanay pagkatapos niyang sabihin yon. Halatang nainis siya sa mga salita ni nanay, pero hindi siya makasagot. At ako, kinilabutan ako. Isang gabi, naalimpungatan ako. Narinig ko ang yabag ni nanay. Bumaba ako para sundan siya. Sa kusina, nakita kong nakatayo siya sa harap ng kalan. May hawak na bote.
at nagbubuhos ng likido sa kumukulong sabaw. Nay, anong ginagawa mo? Anak, minsan, ang tamis ng paghihiganti, hindi kailangang isinisigaw. Pwede itong ihain sa mesa, mainit, at siguradong malalasap ng magsalari ng pait. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o hahanga ako sa mga sinasabi niya. Nay, baka mapahamak ka. Hindi anak, sila ang mapapahamak. Noong mag-umaga, hindi ko alam ang gagawin ko. May parte sa aking gustong pigilan si nanay, pero gusto ko ring magtanda ang kabit. Maaga pa lang, nakahain na ang mga pagkain sa mesa. Bida roon ang adobong paa ng manok na ilang araw ko nang naririnig na pinaglilihian ni Minerva. Aba, Lena, nagluto ka? Naku, salamat naman. At least ngayon, may silbi ka na. Saka, ilang araw ko nang gusto to Sus, may bait ka rin naman pala sa katawan mo, no? Sumisiksik na ba sa utak mong wala ka ng ibang magagawa kundi maging mabait sa akin? Oo. Para sa inyo ni Goyo. Tikman mo, Minerva. Masarap ako magluto. Sigurado ako magugustuhan mo. Kreto, alam kong totoo ang sinabi niya. Wala nang makakapigil kay nanay. Kahit ako, hindi ko na yon magagawa. Hindi pala laso ng nilagay ni nanay, pero sapat na para sumakit ang tiyan ni Minerva at magpabalik-balik sa banyo. Halos gumulong siya sa sahig, hawak-hawak ang tiyan. Nagmamakaawa kay tatay. Goyo, masakit. Masakit ang tiyan ko. Lena, ano ginawa mo? Wala. Baka hindi lang sanay ang tiyan niya sa mas masarap na luto ng pagkain kaysa sa luto niyang wala naman talagang lasa. Kapag may nangyaring masama kay Minerva o sa anak ko sa sinapupunan niya, papatayin ko kayo na anak mo, Lena! Napatigil ako. Ramdam ko ang bigat ng pagbabanta. Pero si nanay, tumawa lang. Subukan mo, Goyo. Tingnan natin kung sino sa atin ang unang babagsak sa lupa sa pagbabanta mong yan. Kinabukasan, maagang bumangon si nanay.
Tinawag niya ako habang nag-aayos ng almusal. Melvin, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Saan, Nay? May kaibigan ako matagal nang hindi nakikita. Gusto kong humingi ng tulong sa kanya. May alinlangan ako. Pero nakita ko sa mga mata ni nanay na seryoso siya. Kaya kahit may pag-aalangan, sumama ako. Dumaan kami sa makipot na daan sa likod ng baryo. Ni minsan hindi pa ako nakakapunta ron, pero hindi na ako nagtanong kay nanay. Maya-maya pa, nakita ko ang isang lumang kubo sa gilid ng kakahuyan. Tao po! May tao po ba riyan? Lena, ikaw ba yan? Oo, Teban. Ako ito. Sa unang tingin, matanda na si Mang Teban. Yun ang unang beses na nakita ko siya. Pero minsan ko nang narinig ang pangalan niya kay tatay. Habang nag-uusap sila ni nanay, malalim ang mata. Parang may tinatagong dilim. Sa tabi niya, may kasamang mas batang lalaki. Matipuno at matalim ang titig. Melvin, anak. Si Teban. Dati kong manliligaw. At ito naman ang anak niya, si Arlan. Kumusta po? Tumangulang si Arlan, pero ang titig niya matalim, parang sinusukat ako. Matagal na rin tayong hindi nagkita, Lena. Anong rason? Ba't nagpakita ka ngayon? Dahil kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong gantihan si Goyo at ang kabit niyang buntis. Ginawang kanya ng kasalanan. Pagkatapos kitang ipaubaya sa kanya, ganyan ang gagawin niya sa'yo? Hindi lang kasalanan. Ininsulto niya ako. Sinaktan niya ang anak ko. Wala na akong ibang hangarin kundi iparanas sa kanila ang takot. Yung takot na sagad hanggang buto at magsisisi sila sa ginawa nila sa akin. Kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. Walang may karapatang manakit sa'yo, Lena. Salamat, Tem. Ano yun? Huwag kang matakot, anak. Alam ko ang totoo tungkol sa kanila. Anong totoo sa kanila, Nay? Aswang si Teban at ang anak niyang si Arlan. Anong... Nay? Oo, tama siya. Kami ang kinatatakutan ninyo sa baryo. Pero Lena at ikaw, Melvin, hindi kayo dapat matakot sa amin. Halos hindi ako makahinga. Pero si nanay, imbis na matakot, lalo pang tumatag ang mukha niya. Hindi ko alintana kung sino o ano kayo. Ang mahalaga, tulungan niyo kong durugin si Goyo at Minerva. Gagawin namin ang gusto mo. Doon lang lumapit si Arlan. Walang emosyon ng mukha habang nakatitig kay nanay. Sabihin mo lang, Tia Lena. Ako nang bahala. Napatingin ako kay nanay na nakangiti lang. Isang ngiting alam kong hindi na para sa akin, kundi para sa plano niyang mas malaki kesa sa galit ko. Arlan, gusto kong maramdaman nila ang takot. Hindi lang takot sa salita, kundi takot na kahit sa pagtulog nila, hindi sila ligtas. Madali lang yan. Kinilabutan ako.
Ang malamig na boses ni Arlan parang may halong gutom. Lena, kung ito ang makakapagpagaan ng loob mo, tutulungan ka namin. Dahil para sa akin, mahal pa rin kita. Salamat, Teban. Simula ngayon, hindi na sila mapapanatag. Napatingin ako kay nanay. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Pero hindi dahil masaya siya, kundi dahil natagpuan niya ang sandata para sa kanyang paghihiganti. Nanlamig ako dahil alam kong desidido siya sa gusto niyang mangyari. At kung kasama na ang mga nilalang na tulad ni Mang Teban at Arlan, hindi lang simpleng away ang naghihintay kina Tatay at Minerva, kundi bangungot. At doon natapos ang araw namin. Pero alam kong simula pa lang yun ang dilim na paparating. Pagkatapos ng pakikipag-usap kina Mang Teban at Arlan, bumalik kami ni Nanay sa bahay. Tahimik ang paligid. Parang wala pang unos na paparating. Pero ramdam kong iba na ang hangin. Mabigat. Parang may nagbabadya. Nay, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Oo, Wala siyang paligoy-ligoy. Isang salitang oo lang. Pero sapat para kilabutan ako. Pumasok kami sa bahay. Wala sina Tatay at Minerva. Tahimik ang sala. Naupo si Nanay sa upuan. Kalmado. Habang ako naman ay paikot-ikot, hindi mapakali. Nay, baka mali ito. Paano kung madamay tayo? anak. Hindi tayo madadamay. Kakampi natin sila, Teban. Kinilabutan ako sa lamig ng boses niya. Para bang wala nang puwang sa puso niya, kundi galit at paghihiganti. Lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit ang hapon. Goyo, buti na lang maayos yung check-up. Sabi ng doktor, malakas daw ang heartbeat ng baby natin. Kumulo ang dugo ko sa narinig. Hindi pa sila nakakapasok. Gigil na ako. Pero si nanay, kalmado pa rin. Nakaupo lang at nakangiti. Pagpasok nila sa bahay, doon na nagsimula ang hindi ko malilimutan. Biglang lumamig ang paligid. Naramdaman ko ang mabigat na presensya na tila nagbabantay. Goyo, parang ang lamig dito bigla. Lena! Ano na naman ba ginawa mo rito sa bahay? Hindi sumagot si nanay. Nakatitig lang siya sa kanila. Walang imik. Ako, halos di makagalaw sa kaba. Ano yun? Sino na dyan? Ramdam ko ang pawi sa sentido ko. Hindi na yun guni-guni. Naroon na ang aswang. Goyo, may kumakalabit sa dingding. Walang iya. Baka totoo nga may aswang. Baka kaya lumalabas ang aswang dahil buntis ka, Minerva. Napatigil silang dalawa. Nakita kong nanlaki ang mata ni Minerva. Kahit si tatay, hindi makasagot dahil alam niyang maaaring totoo yun. Sa isang iglap, may dumaan sa bintana. Isang anino. Mabilis. May matatalim na mata. Dumaan lang pero sapat para bumagsak si Minerva sa upuan. Dahil sa takot habang hawak-hawak ang tiyan niya. Minerva, ano nangyayari sa'yo? Goyo, ang tiyan ko. Masakit. Nangisay siya. Parang pinipilipit ang laman niya mula sa loob. Namimilipit siya sa sahig. Parang sinasakal ng hindi nakikitang kamay. Nay, pakiusap, tama na. Hindi ko na kaya. Natatakot na rin ako. Tumahimik ka, Melvin. Pinipigilan ako ni Nanay. Halos mabaliw ako sa kaba. Pero wala akong magawa. Nakatayo lang kami.
nanunood. Tulungan mo ako! May humahawak sa akin! Anong gagawin ko? Lena, anong gagawin natin? Wala tayong magagawa riyan. Hindi naman tao ang humahabol sa inyo kundi ibang nilalang. Hindi ko rin alam kung anong gagawin. At biglang huminto ang lahat. Ang kaluskos, ang ugong, ang mga kuko sa dingding, lahat naglaho. Ako, nanlalambot sa takot. Pero si nanay nakaupo lang, walang galaw, at may maliit pang ngisi sa labi. Goyo, ayoko na dito! Ayoko na dito! Lena, baka tama ka nga. Baka dahil buntis siya, kaya sila lumalabas. Sabi ko naman sa inyo, hindi ko hahayaang maging masaya kayo kahit isang araw. Nakatitig si nanay sa kanila habang ako nakaluhod at nanginginig din. At sa unang pagkakataon, nakita kong hindi na ordinaryong babae ang nanay ko. Isa na siyang halimaw na handang gumamit ng kahit anong paraan para iparamdam sa kanila ang sakit na dinanas niya. At sa gabing yun, nagsimula ang bangungot sa mismong bahay namin. Kinabukasan ng hapon, tahimik lang kaming apat sa sala. Ako, kabado pa rin sa mga nangyari kagabi. Si nanay, kalmado. Sina tatay at Minerva, parehong lutang at balisa nang biglang may kumatok. Lena, sino yun? Makaswang na naman. Hindi. Huwag kayong praning. Bisita ko yan. Bumungad si Arlan, matangkad, matipuno, at may presensya na kahit ako halos matigilan. Parang hindi bagay sa simpleng baryo ang tindig niya. Oh, ito pala si Arlan. Pamangkin ko sa pinsan. Makikituloy muna rito. Malapit kasi ang trabaho niya rito Pamangkin? Napatingin ako sa kanya, pero sinenyasan lang ako ni nanay ng mata. Tumahimik na lang ako. Apa, ang gwapo naman ng pamangkin mo, Lena. Ang bata pa. Tapos, ang kisig pa. Magandang hapon po. Pasensya na kung nakaistorbo ako sa inyo ngayon. Dito ka raw titira. Hindi yata kita kilala bilang pamangkin ng asawa ko. Correction. Dating asawa. Oo, pansamantala lang siya rito. Hindi naman magtatagal.
Biglang dumagundong ang bahay. Parang may bumagsak na mabigat na bato mula sa bubong. Sunod-sunod na kalabog, mas malakas kaysa nung unang gabi. Nasa bubong sila! Lena! Melvin! Magtago tayo! Pero wala kaming ginawa ni nanay. Nakatayo lang kami. Nanonood habang nagkakagulo sila. Oh, Diyos ko! Tulungan mo ako, Goyo! Baka kunin nila ang anak natin! Huwag ka matakot. Huwag kang matatakbo. Dito ka lang sa tabi ko. Ang maliit na botelya sa liig ni Minerva, kumukulo ng matindi, halos sumabog. Ang langis sa loob, umuusbong ng bula na parang galit na galit. Goyo! Mas lalong kumukulo! Diyos ko! Nasa mismong bubong sila! Tama siya. Nasa taas. Binubulabog kayo. Halos mabingi ako sa kalabog. Ang bubong parang ginigiba. Ramdam ko ang bigat ng yapak na gumagalaw sa taas. Hindi ko na kaya! Iligtas mo ako, Goyo! Lumayo ka sa pinto! Huwag kang lalabas! Tumingala ako. Doon ko naramdaman na hindi lang basta nilalang ang nasa bubong. Narinig kong binulong ni Arlan ang pangalan ng tatay niya, si Mang Teban, ang mismong aswang na nasa itaas. Si Minerva, namimilipit sa sahig. Hawak ang tiyan niya. Para bang pinipilipit ang laman sa loob. Si tatay naman, pawis na pawis. Halos mawala ng ulirat sa kaba. Sabi ko na hindi na kayo makakatulog na mahimbing. Lena, ano gagawin natin? Wala. Hindi ko rin naman alam. Hintayin na lang nating matapos at umalis tulad nung una. Galing na nga kayo sa albularyo. Di pa kayo nagtanong ng gagawin nyo kapag inatake kayo. Halos mabingi ako sa sinabi niya. Wala siyang balak tumulong. Diyos ko! Ayoko na! Kukunin nila ako! Kukunin nila ang anak ko! Hindi ka pa kukunin. Hindi pa ngayon. Binubulabog lang kayo niyan. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding kaba sa buhay ko. Habang sina tatay at Minerva, halos mabaliw sa takot. Kami naman ni nanay at Arlan, nanonood lang. Parang pelikula ang gulong nilikha nila. Tama na! Tama na! Walang kaya, bakit hindi sila umaalis? Baka kasi ayaw nila kayong iwan. Tumawa siya ng malamig. Habang si tatay at Minerva halos lumuhod sa sobrang takot. At biglang tumigil lahat. Wala nang kalabog, wala nang yabag, wala nang kukong kumakaskas. Pati ang bote sa liig ni Minerva, huminto sa paggulo. Kuya, akala ko, mamamatay na tayo. Shh! Tapos na. Tapos na. Wala na. Wala na. Pero sa mga mata ko, hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng kaguluhan, natulog silang dalawa ni tatay at Minerva na parang wala ng lakas. Pero kami nila nanay, gising pa rin. Arlan, oras na para ilapit natin si Minerva sa bitag. Paano? Malandi siya. Hindi ba't dumidikit-dikit siya sa'yo? Hayaan mong mahulog siya sa patibong. Akitin mo. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko akalain na mismong si nanay ang magtutulak ng ganoong plano. Nay, sigurado ka ba? Oo, Melvin. Gusto kong magalit si Goyo ng matindi hanggang sa siya mismo ang sumira sa kabit niya. Kung yan ang gusto mo, madali lang yan. Sanay ako mangakit. Kinilabutan ako. Ang tono ni Arlan parang alam na alam ang ginagawa niya. Parang laro lang sa kanya ang tuksot kasalanan. Kinaumagahan, nagsimula na ang plano.
Si Minerva, nakaupo sa sala, nag-aayos ng buhok. Si Arlan, dumaan lang, pero sapat para mahuli ang tingin niya. Oh, Arlan! Ang aga mo Saan ang punta mo? Wala. Dito lang. Hindi ba't mas masarap magsimula ng araw kapag may magandang makikita? Halos mahulog sa upuan si Minerva sa narinig. Kita kong namula siya, sabay ayos ng buhok. Naku, marunong ka palang mambola Hindi ka katulad ng ibang binata rito. Hindi ako nambobola. Totoo ang sinasabi ko. Bihira akong humanga pero ikaw, kakaiba talaga, Minerva. Hindi ko lang alam kung anong nagustuhan mo kay Goyo Matanda, tuyo na yung panot na yon. Wala rin pera. Siguro tanga ka lang talaga o sadyang maharot ka.
Ano nang susunod na gagawin natin, Tia Lena? Gusto kong matapos na ang lahat. Hindi sapat ang takot. Hindi sapat ang patutsyada. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong mamatay ang bata sa sinapupunan ni Minerva. Para akong nahulog sa upuan. Hindi ko inasahan na bibitawan ng nanay ko ang linyang yun. Nay, hindi ba sobra na yun? Hindi, Melvin. Sinaktan nila tayo. At ang pinakamahalaga sa kanila ngayon, ang batang yon. Kapag nawala yun, doon nila mararamdaman ang sakit na hindi na mawawala. Sugat na malalim sa dibdib. Alam kong darating ka sa ganyang punto. Hindi ka titigil hanggat hindi sila nauubusan ng dahilan para mabuhay. Hindi na to tama. Tama, mali. Pareho lang naman yan kapag nagdurugo ka na. Hindi mo na iisipin kung makatarungan nga ba. Ang tanong lang, handa ka ba, Melvin? Hindi ko masagot. Nanatili akong tahimik. Si nanay ang sumagot para sa akin. Handa ako. Hindi madali ang hinihingi mo. Hindi ito parang pananakot lang sa gabi. Kapag binuwal natin ang bata, ramdam ng katawan ni Minerva ang bawat kirot at bawat hapde. At si Goyo, masisira ang ulo niya. Yan ang gusto ko. Ayoko matulog sila ng payapa. Gusto kong mabaliw sila sa takot at sa sakit. Ayos, pabor sa akin yan. Dahil alam niyo naman ang pangangailangan ng tulad namin. Pero Tia Lena, may kabayaran nito. Anong kabayaran? Kapag nagpadala ka sa galit at nagpagamit ka, hindi ka na makakabalik sa dati. Babalik at babalik to sa inyo. Kahit ano pang kapalit niyan, basta mawalan sila ng anak. Ayaw mo ba talagang gawin yun? Ang mandamay ng inosenteng bata? Hindi rin kaya ng konsensya ko. Pero kailangan mo lang tandaan, ginagawa ko to para sa atin, para matigil ang pagdurusa natin. Hindi na sila makakatakas, Tia Lena. Hindi si Goyo, hindi ang kabit niya, at lalong hindi ang batang iyon. Nasa sala kami nang biglang napahiyaw si Minerva. Akala ko inaatake na naman ng takot, pero iba na yun. Hawak niya ang tiyan niya at gumugulong sa sahig. Gaya! Gaya! Ang sakit! Diyos ko, may bumibinipit sa loob ko! Tumayo si tatay mula sa upuan at agad siyang inalalayan. Pawis na si Minerva. Nanginginig. Halos hindi makahinga. Minerva, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Andyan ka. Parang nilalagari sa loob. Ang sakit. Halos manghina ako sa nakikita ko. Ang mukha ni Minerva parang nagdidilim. Nangingitim ang ilalim ng mata at ang ugat sa leeg niya bumubukol. Nay, anong nangyayari kay Minerva? Simula na ng kulam. Kulam? Napalunok ako. Hindi ko akalain na yun na pala ang plano. Akala ko aswang lang ang gagamitin nila. Pero ngayon, mismong katawan ni Minerva ang pinaglalaroan ng sumpa. Lena, tulungan mo kami! Tulungan? Hindi ako manggagamot, Goyo. Hindi ko kayo matutulungan. Kayo ang gumawa ng paraan dyan. Ang anak ko! Diyos ko! Ang anak ko! May gumagawa
Hindi ko na alam ang gagawin. Gusto kong tumakbo sa kanya pero natigilan ako. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o matutuwa. Nay, paano nangyayari to? Akala ko ba aaswangin? Anong nangyayari? Hindi lang aswang si Teban, anak. Isa rin siyang mangkukulam. Mangkukulam? Oo, may mga kagaya nila na marunong gumamit ng lumang dasal at sumpa. Hindi lang sila naninipsip ng laman, kundi pinapahirapan din ang kaluluwa at katawan ng biktima. Doon ko lang naintindihan. Kaya pala kaya ni Mang Teban ang parehong paramdam at kulam. Dahil hindi lang halimaw sa dilim ang dugo niya, isa rin siyang salamangkero. Lena, kung may alam ka sabihin mo, anong gamot rito? Wala kang magagawa dyan kung hindi hintayin kung saan ka dadalhin ng sumpa. Gaya! Iligtas mo ako! Iligtas mo ang anak natin! Nanginginig si tatay. Pawis na pawis. Hawak si Minerva na parang mawawala na siya anumang sandali. Ay, totoo bang mamamatay siya? Hindi naman agad. Yan ang maganda. Hindi mabilis. Hindi rin mabagal. Sakto lang. Para mas maging masakit. Para lasap nila ang bawat kirot. Tumigil ang lahat sa saglit na yon. Si Minerva, hinihingal, nanginginig pa rin. Hawak ang tiyan niya. Si tatay, halos mabaliw kakaisip ng gagawin. At ako, hindi ko alam kung kanino papanig ang damdamin ko. Lena, kung may kinalaman ka rito, sabihin mo na o isusumpa kita. Oh, bakit ako? Wala akong ginagawa sa inyo, ha? Kayo ang may ginawa sa akin. Hindi ba kayo mismo ang lumapit sa albularyo? Baka may kulang sa binigay niya sa inyo. Bumalik kayo ron. Doon ako kinilabutan lalo. Ang galing magsinungaling ni nanay. Kahit ako, muntik na akong maniwala. Noong una, kampanteng-kampante si nanay. Si Minerva ang halos hindi makatayo. Lagi na lang hawak ang tiyan at iyak ng iyak sa sakit. Tuwing gabi, maririnig mo ang mga ungol niya mula sa kwarto at tuwang-tuwa si nanay sa bawat hiyaw. Para bang natutupad ang panata niya na hindi magiging masaya ang kabit. Gaya! Ang tiyan ko! Ang sakit! Teka lang, tumaha ka na, Minerva. Baka may masama na talagang nangyayari. Iyan ang tinatawag na hustisya. Nay, baka sobra naman tong ginagawa mo. Hindi ka naman ganyan dati. Oo, naiintindihan ko namang nasaktan ka. Pero paano kung mamatay si Minerva? Hindi ba't konsensya mo rin yun? Kulang pa yan para sa mga taong walang pakundangan. Ilang araw pa lang, nagpasya si tatay. Hindi raw niya matiis ang lagay ni Minerva, kaya isang hapon, nagmamadali silang lumabas. Pupunta tayo sa albularyo. Hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Sige, Goyo. Bilisan mo. Ayoko mamatay ang anak ko sa sinapupunan ko. Naiwan kami ni nanay sa bahay. Habang ako'y tahimik na nag-aalala, siya naman ay nakangisi. Parang sigurado sa kanyang panalo. Hayaan mo magpagulong-gulong sila sa paa ng albularyo. Hindi nila makikita ang pangalan ko. Paano kung malaman nila? Hindi. Ang kulam, hindi nagtuturo ng pinagmulan. Ilang oras ang lumipas bago sila bumalik. Pagdating nila, parehong pagod ang itsura. Si Minerva, tulala pero tila gumaan ang katawan. Si tatay naman, iritable at pawis na pawis.
Walang nagsabi kung sino ang may gawa. Pinagmukha pa kami, Mangmang! Pero, parang nawala ang sakit. Goyo, baka epektibo nga yung orasyon niya. Napangisi si nanay. Ako, nakahinga rin ng maluwag. Pero hindi ko alam. Yun na pala ang simula ng panibagong bangungot. Ilang araw matapos silang bumalik, unti-unti kong napansin ang pagbabago kay nanay. Nagsimula sa maliliit na bagay. Madalas siyang mahilo. Madaling hingalin kahit simpleng gawain. Isang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa mesa. Nanginginig ang kamay habang hawak ang baso ng tubig na pinipilit niyang inumin. Nay, ayos ka lang ba? Ano bang nararamdaman mo? Ilang araw ka ng ganyan? Baka
Kahit anong parusa. Basta makabawi para kay nanay. Magiging bangungot para sa kanila to. Hindi lang kulam kundi takot ang hahabol sa kanila kahit saan man sila magpunta. Kinilabutan ako sa sinabi niya, pero hindi ko binawi. Wala na akong moralidad na naiwan. Kung kailangang makipagsanib sa aswang para lang maipaghiganti si nanay, gagawin ko. Lumapit siya sa akin, marahas ang titig. Simula ngayon, Melvin, hindi na tayo magpapapigil sa kahit ano. Gagawin natin to ng mas marahas kaysa sa una. Iisa-isahin natin ang lakas ng tatay mo at ng kabit niya hanggang sila na mismo ang lumuhod sa harapan mo. Gusto ko yan. Sa loob ng kubo, naramdaman ko ang presensya ng dilim. Ang mga anino sa paligid, parang sumasayaw sa bawat salitang binibitawan ni Arlan. At doon ko naisip, unti-unti na rin akong sinasakal ng galit at wala na akong pakialam kung saan yun nahantong. Sa gabing yun, sinelyuhan ko ang sarili kong kaluluwa sa kasunduan ng paghihiganti. Wala na akong iniintindi kundi ang buhay ng nanay ko at ang kapalit nito ay ang pagdurusa ng 2 taong sumira sa amin. Para kay nanay. Para sa kanya. At doon nagsimula ang bagong yugto. At handa akong sumama sa impyerno basta kasama ko si nanay sa huling laban. Tahimik ang buong paligid. Gabing walang buwan. Tanging kuliglig at alulong ng aso ang maririnig. Sa loob ng bahay, nagtatawanan sina tatay at Minerva. Habang si nanay, nakahiga sa gilid. Halos wala nang malay. Minerva, sana ganito na lang palagi. Mas masaya tayo nang walang istorbo. Basta ako, Goyo, hindi kita iiwan. Nakapikit ako. Pinipigil ang puot. Nakikita ko si nanay na parang sinasakal ng kulam. Habang sila, masaya pa sa harap namin. Hindi ko na alam kung tao pa sila o halimaw na. Napahinto ako. May kakaibang lamig na dumaan. Tumingin ako sa dilim ng bakuran. May aninong gumagalaw. Tumindig ang balahibo ko. Goyo, hindi yun. Pusa lang yan, huwag ka matakot. Pero hindi yun pusa. Ang presensya, masyadong mabigat, masyadong malamig. Unti-unting bumukas ang pinto. Hindi malang nahawakan ng kamay. Doon ko siya nakita. Si Arlan. Ang balat niya'y nangingitim. Ang mata'y nagliliyab sa pula. Hindi na siya tao. Isa siyang aswang na puno ng puot. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Sino ka? Hindi sumagot si Arlan. Sa isang iglap, sumugod siya at sinakal si tatay. Hindi ako makahinga. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Arlan. Si Minerva naman, napahandusay sa sahig. Muling namimilipit. Kita kong kumukulo na naman ang langis na suot niya. Goyo! Tulong! Ang init! Nasusunog ako! Ngunit walang tulong na dumating. Si tatay mismo, pinipigana ng kamay ni Arlan. Matagal ko na kayong gustong sigilin. Si nanay, napatingin. Sa gitna ng panghihina, may luha sa mata niya. Nagsalita si Arlan, nanginginig sa galit. Wala kayong karapatan saktan ng ina ko. Nagdurusa ang nanay ko dahil sa pagiging immortal ninyo. Ano? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Arlan? Anak ni nanay? Tumigil ka! Tigilan mo kami! Tigilan? Hindi ko kayo patatahimikin. Kaya siya lumayo para magkaroon ng payapa at tahimik na buhay. Tinanggap yun ni tatay dahil mahal niya si nanay higit pa sa sarili niya. Nagpaubaya siya para lang maging masaya si ina.
Pero ikaw, Goyo, ikaw ang sumira sa lahat. Nanay mo? Si Lena? Si nanay, nakapikit, ngunit bumagsak ang luha mula sa gilid ng mata niya. Hindi na niya kailangang magsalita. Nakita ko sa simpleng galaw niya noon na totoo ang lahat. Lalong hinigpitan ni Arlan ang sakal kay tatay. Si tatay, namumula na ang mukha, hindi makahinga. Si Minerva, gumugulong sa sahig, hinahabol ang hininga. Ito ang kabayaran ng lahat ng ginawa mo sa kanya. Pinili niyang lumayo. Pinili niyang iwan kami para maging payapa ang buhay niya. Tinanggap ni tatay ang lahat pero sinira mo! Nanginginig ako. Hindi alam kung matatakot o papanig. Pero sa bawat salitang lumalabas kay Arlan, ramdam kong totoo. Si nanay, iniwan ang lahat para sa kapayapaan. At dahil sa tatay ko, heto ang naging kapalit. Isang bangungot na walang tigil. Gusto ko silang magdusa para kay nanay. At sa gabing yon, wala nang awang natira sa akin. Ang tanging mahalaga, makita ko silang lumuhod sa harap namin. Lumubog sa impyernong sila mismo ang gumawa. Umiikot ang paningin ko sa sobrang bigat ng eksena. Si Arlan, nakaanyong aswang, hawak-hawak si tatay sa liig. Namumula na ang mukha ni Goyo. Parang ilang saglit na lang at mawawalan na siya ng hininga. Si Minerva, gumugulong sa sahig, dinudugo, halos mawalan na rin ng malay. Ang hangin sa loob ng bahay, mabigat at mabaho. Amoy dugo at usok na hindi ko mawari. Ito ang kabayaran. Dugo ang kapalit sa kasakiman mo, Goyo! Hindi ako. Hindi niya matapos ang gusto niyang sabihin. Lalong hinigpitan ni Arlan ang hawak. Para siyang halimaw na walang balak magpakawala. Nakita kong kumikislot ang mga kuko niya. Handang sumaksak anumang oras. Goyo, tulungan mo. Tulungan mo ako. Masakit. Sa gilid, natanaw ko si nanay. Nakahiga pa rin, nanginginig, halos hindi na makapagsalita. Pero biglang may lakas siyang nahanap. Bumukas ang bibig niya at doon lumabas ang boses na matagal kong hindi narinig ng ganun katatag. Tama na. Parang natigil ang lahat. Si Arlan, lumuwag ang kamay sa leeg ni tatay. Si Minerva, tumigil sa pag-ungol at ako, natulala. Ayoko na. Ayoko nang magpadala sa galit. Nilingon siya ni Arlan. Namumula pa ang mata. Nanginginig sa galit. Pero ina, tignan mo sila. Tignan mo ang ginawa nila sa'yo. Sa atin. Dapat silang magdusa. Hindi. Sapat na ang mga sugat ko ay hindi nila maaayos. Pero kung ipagpapatuloy natin to, lalo lang lalala ang mga sugat natin. Pagod na akong magalit. Gusto ko nang matahimik ang buhay ko. Tay, pero sila ang sumira sa buhay mo. Oo. Pero anak, kung sisirain natin sila, ano pang matitira sa atin? Galit? Dugo? Wala nang pag-asa ang lahat ng ito. Galit na lang ang umiiral sa mga puso natin. Unti-unting lumuwag ang hawak ni Arlan sa leeg ni tatay. Bumagsak ito. Habol-habol ang hininga habang si Minerva umiyak sa sahig, nanginginig. Ina, pinili mong patawarin sila. Kahit gano'n ang ginawa nila sa'yo. Oo. Dahil kung hindi, magiging katulad lang nila tayo. Napahinto ako. Parang biglang tumigil ang lahat ng puot sa dibdib ko. Naisip ko, kung kaya pa ni nanay magpatawad sa kabila ng lahat ng sakit, bakit ako? Mas pinili ko ang galit.
Napahawak ako sa kamay niya. Ramdam kong malamig na ito. Parang kaunting sandali na lang ay mawawala na siya. Pero sa mga mata niya, may liwanag. Liwanag na matagal ko nang hindi nakita. Si Arlan, unti-unting bumalik sa anyong tao. Pawis na pawis, nanginginig, pero hindi na galit ang meron sa mata niya, kundi lungkot. Nay, Sana tama ka. Sana sapat ang kapatawaran para tapusin ang lahat. At doon, alam kong tapos na ang laban. Hindi dahil natalo ang kalaban, kundi dahil pinili ni nanay ang kapatawaran. Umulan ng gabing yon. Parang nililinis ng langit ang lahat ng dugo at galit. At sa puso ko, alam kong yun na ang huling desisyon ni nanay. Ang tapusin ng lahat. Hindi sa pamamagitan ng paghihigante, kundi ng pagpapatawad. Umaga nang tuluyang gumuho si Minerva. Nakahandusay siya sa sahig. Duguan ang damit. Halos wala ng lakas ang katawan. Nakunan siya. Walang ibang tunog sa bahay kundi ang mga hikbi niya. Si tatay, nakayuko, hindi makatingin kay nanay. Ako mismo, hindi ko alam kung ano pa ang dapat maramdaman. Lena, hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Tinanggap ko lahat ng kasamaan para sa sarili kong kasiyahan. Ngayon, wala na. Wala na yung bata. Kasalanan ko lahat. Nakita kong nanginginig ang balikat niya. Halos hindi makapagsalita sa bigat ng konsensya. Si tatay, nakatayo lang sa likod niya. Nakayuko. Lahat ng ginawa ko, kasalanan ko. Wala akong matinong dahilan. Sinaktan kita. Minasura ko ang pamilya natin. Para saan? Para sa pansarili kong pagnanasa. Ngayon tignan mo kami. Nagbabayad na ng kasalanan. Tahimik si nanay. Nakaupo siya. Mahina pa rin, pero mas may lakas kaysa dati. Pinagmamasdan lang niya sila. Walang galit, walang pagsigaw. Sa mga mata niya, may luha, pero may kapayapaan. Hindi ko akalain. Aagot tayo rito. Wala akong mababawi sa nakaraan. Pati kayo. Pero alam ko, wala nang saysay kung galit pa rin ang pipiliin ko. Kaya, pinapatawad ko na kayo. Hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo. Kung kaya mo po kaming patawarin, salamat. Pero hindi na kami pwede rito. Mas mabuti nang lumayo kami para sa katahimikan mo na rin. Pasensya na. Dahil alam kong hindi na ako karapat-dapat na bumalik sa buhay ninyo. Hanggat kung mabuhay kayo ng masaya na magkakasama. Nang umalis sila, pakiramdam ko, tuluyang nawala ang bigat sa loob ng bahay. Ilang linggo pa, lumakas si nanay. Nakakabangon na siya. Nakakalakad sa bakuran. Nakakangiti sa ilalim ng araw. Doon ko lang naramdaman, may pag-asa pa pala. Dumating si Arlan isang hapon. Hindi siya aswang na puno ng puot, kundi anak na may dala pa ring bigat sa dibdib. Nag-atubili siyang lumapit, pero hindi niya kayang umiwas. Ina, Napahinto si nanay. Bumuhos ang luha niya at ngumiti siya sa gitna ng pagod. Arla, anak ko. Niyakap nila ang isa't isa. Walang paliwanag na kailangan. Sapat na ang yakap para maibsan ang dekadang layo. Ako, nakatayo lang, nanunood. Hindi alam kung paano magre-react. ibig sabihin, kuya talaga kita. Kapatid kita sa nanay. Lumapit si Arlan sa akin. Hindi siya nagsalita agad. Kita kong pinipilit niyang buuhin
ang mga salita. Pero bawat bitaw ay mabigat. Oo, Melvin. Ako ang kuya mo. Matagal kong tinago kasi galit ako. Galit ako kay Goyo. Galit ako sa mundo. Hindi ko masagot. Tumitig lang ako sa kanya. Naghihintay. Pinili ni ina na lumayo dahil ayaw niyang ipilit ang buhay na kasama ang isang aswang. Kaya pumayag si ama. Pinili niya magdusa kaysa ipilit si ina sa buhay na puno ng dilim. Tinanggap niya yon kahit alam niyang mawawala siya sa tabi niya. At lahat ng yon, lahat ng sakripisyo, binasura ni Goyo. Ginawa niyang miserable ang buhay ni ina, kaya ganun na lang ang galit ko. Humigpit ang dibdib ko. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Ako, gustong gumanti. Gustong magpadaig sa galit. Pero si nanay, pinili pa rin magpatawad. Kuya, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin lahat. Pero kung si nanay kaya, susubukan ko rin. Napangiti si Arlan kahit bakas pa rin ang sakit. Inilapit niya ang kamay niya sa balikat ko. Hindi tayo perpekto, Melvin. Pero pamilya tayo. Ngayon, mas mahalaga yun kaysa sa galit na pinapasa natin. Lumapit si nanay. Pinagdikit ang kamay naming dalawa. Dalawa kayong anak ko. Hindi ko nahahayaang sirain ng galit ang natitirang oras nating magkakasama. Doon sa simpleng hapong yun, sa ilalim ng araw, natapos ang bangungot. Hindi dahil may napatay, hindi dahil may nagdusa ng gusto, kundi dahil pinili naming huminto. Pinili ni nanay ang pagpapatawad at tinanggap namin yon bilang simula. Hindi naging perpekto ang wakas. May sugat na hindi na maaayos. May kasalanang hindi mabubura. Pero natutunan ko, hindi lahat kailangang bayaran sa dugo. Minsan, sapat na ang pag-amin, ang pagluha, at ang pagpapatawad para tuluyang magsara ang sugat. Hindi ko akalaing aabot kami sa ganito. Akala ko noon, ang tanging sagot sa lahat ng sakit ay ganti. Dugo, kapalit ng luha. Galit, kapalit ng kasalanan. Pero nakita ko kay nanay, sa lahat ng pinagdaanan niya, na mas mabigat pala ang magpasa ng puot kaysa magpalaya. Totoo, hindi namin mabubura ang mga sugat. Hindi mababawi ang mga taon. Pero natutunan kong may kapangyarihan pa rin ang pagpapatawad. Dahil doon, nakahinga kami. Dahil doon, natigil ang sumpa. Ngayon, tanggap ko na si Arlan bilang kuya. Tanggap ko na ang mga lihim at sakit na dala ng nakaraan. Ang aral, hindi lahat ng laban dapat tinatapos sa apoy. Minsan, ang tunay na tapang ay ang marunong huminto at magsabing, tama na. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Hindi perpekto, pero sana may natutunan din kayo sa mga naging karanasan namin. Bago ko po tapusin ito, nais ko pong mag-iwan sa inyo ng isang katanungan na sana'y masagot ninyo po kung mapili man ang kwento kong ito. Kung kayo po ba si nanay at nagkaroon ng kabit ang asawa ninyo, gaganti po ba kayo at magpapadala sa galit kahit na may madamay pang inosenteng bata? Sana po'y masagot ninyo. Maraming salamat. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Oh, grabe boy! Ay nako, hindi pa rin ako makaget over sa kwento ni Melvin ha. Sobrang daming emotions. Oo As nga, Pao. in. At ang dami nating dapat pag-usapan. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng bawat salita eh. Yung simula pa lang, yung galit na galit si Nanay Lena at si Melvin.
doon kay Goyo at sa kabit na si Minerva. Yes. Mhm. Parang nag-init talaga yung ulo ko eh. Yung tipong gusto mong gumante para sa kanila. Naku, boy, same. Kasi isipin mo, si Nanay Lena, nagtiwala, nag-alay ng taon sa asawa niya, tapos bigla na lang may kabit. Naku, Ay, I nako. cannot. At yung kabit, eto pa, nabuntis pa, boy. Ay, Tapos wala man lang remorse. Alam mo yung grabe. Kaya naiintindihan ko kung bakit nila naisipang humingi ng tulong sa isang aswang. Yung galit, yun yung nagtulak sa kanila na gumawa ng isang bagay na di nila akalain na magagawa nila, boy. tama ka dyan, Pao. Pero para sa akin, ang pinakatumatak na eksena ay Alin? yung pagpapatawad. Bakit? Yung parteng nagsabing hindi lahat kailangang bayaran sa dugo. Minsan, sapat na ang pag-amin, ang pagluha, at ang pagpapatawad para tuluyang magsara ang sugat. Nung nabasa ko yan, parang may kung anong kumurot sa puso ko. Oo. Kasi sa mga mata ng karamihan, yung paghihigante ang tanging solusyon. Pero sa kwento ni Melvin, pinili ni Nanay Lena ang kapatawaran. At doon, parang nabago ang lahat. Ay, grabe. Yung part na yan, boy, yan din yung tumatak sa akin eh. Oo. Pero, ito yung pinakatumatak na eksena para sa akin. Yung pagtanggap ni Melvin kay Arlan bilang kuya. Kasi isipin mo yun, yung anak ng aswang na tinulungan lang sila, ngayon, kapatid pala talaga niya. Grabe no, what a plot twist. Oo nga. At hanga ako kay Mang Teban ha, nagparaya. Pero bidang-bida rito ang pagtanggap sa lahat. Kahit pa sa nakagawa sa'yo ng mali, yun ang nagpapakita na yung tunay na pagmamahal at kapatawaran ay higit pa sa anumang kasalanan. Yung sugat na di na maaayos, yung kasalanang di na mabubura, pero dun nila nakita ang kapayapaan. Ang galing lang no, Poy? Oo nga. At ang laki ng aral na binibigay sa atin ng kwentong ito. Para sa akin, ang pinakamalaking realization ay yung hindi lahat ng laban dapat tinatapos sa apoy. Minsan, mas malakas ka kung marunong kang huminto. Hindi dahil sa duwag ka, kundi dahil mas pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa patuloy na magpasa ng puot. Yung galit parang laso na pag kinimkim mo, ikaw mismo ang masisira. Parang ang sakit. Ang Alin? sakit lang ang ginawa sa'yo. Pero ang galing ni Nanay Lena dahil mas pinili niyang magpagaling kesa magpasa ng sakit sa iba. Nako, super agree ako dyan, Poy. Para sa akin naman, ang natutunan ko sa kwento ni Melvin ay yung kapangyarihan talaga ng pagpapatawad. Sabi nga niya, mas mabigat pala ang magpasa ng puot kaysa magpalaya. Yung galit, parang mabigat na bato sa dibdib mo eh. Pag binitawan mo yan, makakahinga ka kahit pa hindi naging perpekto ang wakas. Hindi man siguro nabura yung sugat, nakita nila ang kalayaan at yun, yung kalayaan na yun, kailangan mong gumanti para maging pantay ang lahat. Pero ang totoo, Poy, ang pagpapatawad ang magpapakita kung sino ka talaga eh. Hindi yung sakit na ginawa sa'yo eh, kundi kung paano mo ito hinarap. Ayan na, Pao. Eto na yung big question ni Melvin. Ano yon? Grabe ang bigat nito eh. Sabi niya, kung kayo po ba si Nanay at nagkaroon ng kabit Ay, ang naku. asawa ninyo, Didikdikin ko yan. gaganti po ba kayo at magpapadala sa galit kahit na may madamay pang inosenteng bata? Napakahirap ng tanong nito, Poy. Pero kung ako si Nanay Lena, sa totoo lang, kasi mula gaganti ako. Hindi ko kayang baliwalain yung sakit na nararamdaman ko. Yung pagtataksil, yun ang isa sa pinakamasakit na bagay na pwedeng mangyari sa isang relasyon, Poy eh. Pero sa huli, siguro, pipiliin ko pa rin ang pagpapatawad. Bakit, Pao? Di ba parang unfair naman yun sa nararamdaman? Kasi, yung tanong mismo ni Melvin ang sagot sa tanong na yan. Kahit na may madamay pang inosenteng bata, yun yung magpaparealize sa akin na di lang ako ang masasaktan, kundi pati yung bata eh. Kung hahayaan ko kasing magpatuloy yung galit, yung puot, baka maging katulad din ako ng mga taong nanakit sa akin. Diba? Pwede maging ganun eh. Gusto ko, sa huli, maging masaya ako at hindi masira ang buhay ng ibang tao kahit pa yung anak ng kabit. Ganon din ako. Sa simula, gusto Oo. kong sumigaw. Initial reaction mo yun eh, Oo. di ba? Gusto kong manakit. Parang gusto ko yung blood for blood Ay, grabe. na linyahan. Grabe na. Pero pag pumasok na sa usapan ang inosenteng bata, yung plano ng paghihigante mawawala na eh. Kasi yung bata, di niya kasalanan ng ginawa ng mga magulang niya. Tama. Inosente siya. At yung tunay na pagmamahal at lakas,
Yun yung di mo hahayaang masira ang buhay ng iba para lang masatisfy ang sarili mong galit. Oo, masakit. Pero mas masakit siguro kung hahayaan mong manalo yung galit sa puso mo. At sa huli, ikaw ang magiging biktima. Ang ganda ng kwentong to, no, Poy? Oo. Punong-puno siya ng aral. And True. kaya naman, mga kaaswang radio, gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Tama ka dyan. Sagutin ninyo ang tanong ni Melvin sa ating mga comment section ha. Kung kayo si Nanay Lena, gaganti ba kayo at magpapadala sa galit kahit na may madamay Naku. pang inosenteng bata? Tapos anong tumatak na eksena sa inyo? Yes. Maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Hanggang dito na lang po kami. Hanggang sa susunod na kwentong pagsasaluhan natin. Ako si Popoy na nagsasabing, pwede mo akong gawing midnight snack, pero dapat ako ang unang kakagat. Ako naman si Paula na nagsasabing hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang uulamin. At ito ang Aswang Radio. Aswang Radio ang